Umupo ng komportable, mag-aapero tayo kasama ang tatlong matatalik na kaibigang pareho nating kilala at laging pumupunta sa bahay ninyo at sa bahay ko nang hindi nagpapaalam, fungi, lebadura at bakterya. Ang mga mapanghimasok na nilalang na umaasta parang bulok kapag di nalagaan ay sila ring mahuhusay at kailangang kusinero. Mga kusinero na sa kanilang sariling paraan ay nagbago ng mukha ng mundo hanggang sa punto na napayugyug nila ang mga sibilisasyon. Madalas natin itong nakakalimutan, pero ang pinausukang hamon, ang alap, pati na ang mga maliliit na sausawan na ginawa ninyo gamit ang yogurt para isawsaw ang mga karot tulad ng lahat ng ibang pagkain sa paligid ko ay bunga ng maingat na kinokontrol na pagkabulok. Hayaan ninyong ipaliwanag ko. Hindi pasteurized ang yogurt na ito at may 100 milyon buhay na bakterya kada gramo. Ibig sabihin, sa maliit na garapon ng yogurt na ito, may 1.25 bilyong bakterya na tinatawag na Lactobacillus bulgaricus at Streptococcus thermophilus. Tumutulong ang mga bakterya para gawing asidong lactic na mas madaling tunawin ang mga asukal sa gatas. Sa mga kesong mas mahaba at mas komplikado ang fermentasyon, nabubuo na ang ekosistema at nagsisimula na ang inuman kahit wala ka pa. Depende sa uri ng keso, mayroong 1 hanggang 2 pangunahing uri ng bakterya at 1 hanggang 7 pangunahing uri ng fungi. Sa industrial na beer na pasteurized, tinanggal na ang mikrobyo bago ibote. Pero habang inihahanda ito, humigit kumulang 10 hanggang 20 milyong selula ng lebadura na uri ng fungi na walang mycelium ang idinadagdag sa bawat mililitro ng likido. Ang isang beer ay gawa ng bilyon-bilyong lebadura na nagtutulungan. Pero sa tingin ko, tulad ko, hindi nyo rin naisip na may kaugnayan sa pagkabulok ang mga pagkain ito. Gayunpaman, ang kahulugan ng pagkabulok ay literal na pagkasira ng organikong bagay dahil sa aksyon ng mga bakterya o fungi. Kung wala ito, hindi sana nabuo ang banal na trinidad, tinapay, longganisa at serbesa na nagbibigay saysay sa ating buhay. Sa pagluluto, may katotohanang hindi matatakasan ng kahit sino kahit paano mo man ito isipin. Lahat ng pagkaing maaaring kainin ng tao, maging ito man ay hayop o halaman, ay nasisira dahil sa mga mikroorganismong nasa kanilang paligid. At nandyan sila kahit saan. Simula pa sa umpisa ng sangkatauhan, naghanap na ang tao ng malikhaing paraan laban sa mga hindi nakikitang nilalang na sumisira ng pagkain. At para maprotektahan ang sarili laban dito, 3 paraan lang ang meron. Una, pwede mong subukang unahan sila. At para magawa yon, kailangan mong kainin lahat bago ito masira. Maari mo ring subukang pabagalin sila tulad ng pag-aasin o pagpausok ng karne. Pwede ka ring maghanap ng kakampi sa mga nabubulok na ito na habang nababago, hindi nagiging kadiri ang orihinal na pagkain kundi nagiging nakakain at kung maaari, masarap pa. Lumundag tayo sa nakaraan. Ang mga babae at lalaking nangangaso at namumulot ng pagkain noong panahon ng Neolitiko ay palaging nakikipagkumpetensya sa 2 uri ng mandaragit. Yung mga kitang-kita sa paligid na nakikipag-adawan din sa kanila ng parehong mga halaman at produkto. Sila ang madalas nating iniisip. At yung mga mas tahimik, ang mga nagbubulok na mabilis na sumisira sa laman ng mga hayop na nahuli, pati na rin sa mga prutas na nakuha. Para labanan at alisin ang mga hindi nakikitang organismo na minsan ay nadudulot ng sakit na sumusubok agawin ang piraso ng laman ng mamot mula sa kanilang bibig, ang tanging sandata ng ating mga ninuno ay ang pagluluto. Noon tulad na yon, may mga malilimutin tulad natin na madalas nakakalimot ng isang bagay sa dulo ng kuweba, taguan ng pagkain o ref. At sila ang mga taong, noon pa man at saan mga panig ng mundo, ay hinayaang mabulok ang gatas, karne, prutas o gulay sa mga partikular na kondisyon. Di sinasadya, nagdulot ng kamanghamanghang tuklas. Karaniwan, kapag hinayaan mong mabulok ang isang bagay, walang magandang kalalabasan. Ang pagkain ay madalas kaakit-akit sa paningin, ngunit kadalasan ay nakakadire at minsan hindi na makakain. Sa karne, pwedeng tumubo ang parasite na baka pagsisihan mong nabuhay ka pa o matunaw ang natitirang araw mo na parang yelo sa araw. Ang ilang mapanganib na bakterya gaya ng Escherichia coli, Salmonella at Listeria ay maaaring yumanig sa industriya ng pagkain dahil sa mga iskandalong pangkalusugan na dala nila. Pagdating naman sa amag at iba pang nabubulok, kadalasan ay nadudulot ang mga ito ng tinatawag na impeksyong dulot ng pagkain. Sa palagay ko, naranasan na natin lahat yan.
Tinatayang 600 milyong tao kada taon sa buong mundo ang naapektuhan ng ganitong impeksyon at 420,000 ang namamatay. Pero minsan din, kahit bihira, ang karaniwang pagkain ay nagiging kakaiba, may lumalabas na bago, masarap at minsan ay nakakalasing pa. Ito ang mga kapaki-pakinabang na pagkabulok na tinatawag na fermento na responsable sa aroma ng kape at kakao. Kayang sirain ng lebadura ang mahahabang kadena ng asukal mula sa ubas o malt at gawing etanol. Gumagawa rin sila ng CO2 na nagpapapaalsa sa masa ng tinapay. Dahil sa mga bakteryang lactic sa yogurt tulad sa sauerkraut, salami o atsara, nagiging lactic acid ang mga asukal kaya nahihirapan mabuhay ang mapaminsalang bakterya. Malaking tulong ito sa pagpepreserba at kaligayahan sa panlasa. Noong unang panahon, mga 8,000 taon nang nakalipas, may maliliit na kumpol ng ubas na inalagaan, piniga at pinabayaan mabulok na nagbigay daan sa pagdating ni Dionysos, Diyos ng ubasan, alap, kasiyahan at kalabisan. Natutunan ng sangkatauhan na makinabang sa mga kapaki-pakinabang na pagkabulok kaya lumipat tayo mula kompetisyon tungo sa kooperasyon sa pagpili na makipag-alyansa sa mga komunidad ng mikroskopikong organismo. Sa likod ng masasayang pakikipagtagpo sa mga nabubuhay na nilalang na di nakikita ng mata, naroon ang fermentasyon. Isang sining ng pakikisalamuha na wala namang iba kundi isang pagkabulok na ating kinokontrol sa pamamagitan ng pag-aayos ng temperatura, dami ng asin, oksiheno o tubig na magagamit. At sa bawat pagkakataon, ang resulta ay isang bagay na hindi hilaw, hindi rin luto, kundi laging nasa proseso ng pagbabago. Kahit hindi pinapainit ang pagkain, ang mga microorganismo na nabubuo rito ay kayang sirain at buwagin ang mga kadena ng protina. Sa longganisa, ang resulta nito ay nagiging malambot ang laman kapag kinakagat. Sa gatas, binabasag ng mga bakterya ang lactose. Sa tinapay, tinutunaw ang gluten, kaya mas madaling tunawin ang pagkain. Sa libu-libong taon, ang mga kolaborasyong ito, tao ang nagmumungkahi, mikrobyo ang gumagawa, ang tumulong sa sangkatauhan na lampasan ang mga panahon, mapanatili ang pagkain, muling likhain ang lasa, makangguya kahit kakaunti ang ngipin, at mapabuti ang pamumuhay sa mundo. Ang nakakaintriga sa mga pagkikitang ito sa pagluluto sa pagitan ng tao at mga mikroorganismo ay napakatagal na ng pinagmulan nila. Sa totoo lang, napakatagal na ng mga ito na iniisip natin na kung wala ang mga taong katulad mo at ako na sapat ang tapang o kawalang malay para anyayahan ang mga nabubulok na bagay sa kanilang hapag, maaring hindi naging sedentaryo ang sangkatauhan at maaring hindi kailanman nangyari ang domestikasyon ng mga buhay na nilalang. Makikita ninyo, kahanga-hanga talaga ito. Isang 2018 na pag-aaral mula sa Stanford University ang nagsabing ang unang ebidensya ng fermentasyon ng butil ay mahigit 13,000 taon ng tanda. Mahigit 2 milenyo bago pa naimbento ang agrikultura, may mga tao na noon na napahusay na ang sining ng sinasadyang pagpapabulok ng mga bagay. Sa mga kuweba sa hilaga ng Israel, natagpuan ang bakas ng spelt, barley at ligaw na oats na ginawang pinaferment na inumin na simula ng pagkain. Ang pinakamatandang kilalang inuming may alkohol sa kasaysayan ay tiyak na mas mahina kaysa sa modernong German pale beer. Maaring mukhang walang halaga ito, pero binabago ng tuklas na ito ang pagkakaayos ng mga bagay gaya ng gusto nating ikwento. Hindi inimbento ng mga komunidad na ito ng tao ang serbesa mula sa mga nadomestikang sangkap. Ang unang kilalang serbesa sa kasaysayan ay ginawa mula sa mga ligaw na uri at nauna pa sa agrikultura at domestikasyon. Posibleng nagumpisa ang mga revolusyon noong Neolitiko sa isang inuman at alyansa sa mikroorganismo. Sa anumang kaso, seryosong pinag-aaralan ang hypothesis na ito. Hindi lang ito limitado sa mga beer at mga butil. Ang mga unang bakas ng pagbuburo ng ubas ay nauna rin sa domestikasyon ng baging ng ubas. Samantala, mas nauna lumitaw ang pinakamatandang labi ng keso kaysa pag-aalaga ng mga hayop. Sa pananatili sa isang lugar, malapit sa mga hayop at halamang, maaari nilang kainin sa mas mahabang panahon nang hindi na lumilipat na simulan ng mga tao ang mga proseso ng pagpili na tinatawag na domestikasyon, kasama ang mga mikrobyo at iba pang nabubulok na bagay. Ang pagkakatuklas at kalaunan ang pagkakontrol sa mga prosesong ito ng pagbuburo ay nagdulot pa nga ng mga mabubuting epekto sa mga tao noong panahon ng Neolitiko. Kapag nasobrahan sa pagkain, ang butil o ligaw na repolyo ay maaaring magdulot ng pagkalason. Noong panahon na yon, hirap tunawin ng mga tao ang gatas kapag nasa hustong gulang na.
Kapag ginawang tinapay, sauerkraut o yogurt, nagiging mas madaling tunawin ang mga pagkaing ito, nawawala ang pagiging nakakalason at naging mahalaga sa ating pagkain na nagbigay daan sa domestikasyon ng mga halaman. Isang halimbawa sa napakarami, ang mga ulibo ay hindi maaring kainin kung susubukan mong kainin ang mga ito kaagad pagkatapos pitasin mula sa puno. Para kainin ang mga ito, ibinababad muna sa maalat na tubig at tinatanggalan ng hangin gamit ang bakterya para lumambot at mawala ang mapait na lasa. Tumutulong ang fermentasyon mapanatili ang mga bitamina na sa normal na kalagayan ay mabilis maoksida, tuluyang nawawala at sa kalaunan ay nadudulot ng kakulangan sa nutrisyon. Dahil sa vitamina C na napanatili sa sauerkraut, maraming mga mandaragat ang nakaiwas sa eskorbuto noong malalaking ekspedisyon noong ika-17 at ika-18 siglo. Dagdag pa, ang fermentasyon ay nagdudulot ng masarap na lasa bukod sa pagbabago ng tekstura ng pagkain. Ginawa nitong mas malambot, mas madaling nguyain ang mga pagkain habang lubos na pinapataas ang kanilang kasarapan. Oo, totoong salita yan na ibig sabihin ay nakakagana itong kainin at kaaya-aya. Sa panlasa, nalalaman natin na ang mga bulok ay kakampi at ang fermentasyon ay lagi natin nakikita sa paligid. Ngayon, ang beer ang pangatlong pinakamaraming iniinom sa mundo, kasunod ng tubig at tsaa. At depende sa bansa, mula 5 hanggang 40% ng mga pagkain at inumin na ating kinokonsumo ay nasa inyong binuro. Mahigit 5,000 iba't ibang uri ng lutuin ang nakatala. Sa kanlurang Europa, kabilang tayo sa mga nangungguna lalo na sa Pransya na may 50 kilo kada tao na mga binurong produktong gatas taon-taon. At lalo itong nakakahilo kapag binilang natin ito bilang dami ng mga espesyeng nalulunok natin o dapat ko bang sabihing tinatanggap natin. Umaabot tayo sa mahigit 1,000 uri ng iba't ibang microorganismo bawat tao bawat araw at ito ay mula lang sa mga produktong gatas. Tuwing nag-iimbita kayo ng kaibigan para maghapunan, halos 1,000 uri na mikrobyo rin ang kasalo sa mesa. Mahalagang bahagi ng kultura ang kanilang mga lika na madalas may matapang at malakas na lasa. Kapag umalis ka ng Pransya, siguradong mamimiss mo ang keso, baguette at sosison. Sa Alemanya, sauerkraut, cold cuts at itim na tinapay. Maraming Hapones ang naglalakbay na may dalang toyo. Ang mga Vietnamese ay tiyak na magkukwento sa iyo tungkol sa nem chua, isang uri ng longganisa doon na may kakaibang katangian na may petsa kung kailan dapat simulan at tapusin kainin. Kapag binili mo ito agad, kailangan mo munang maghintay bago ito kainin para maayos ang fermentation. Sa Iceland, ang akarol ay tradisyonal na putahe na pinatagal na karne ng Greenland shark na kilala sa pagiging kapwa nakalalason at kasuklam-suklam. Dahil ang mga pating na ito ay walang urinary system, kaya ang urea ay kumakalat sa kanilang laman bago ito may labas sa pamamagitan ng pawis. Hindi madaling itapon ang kalahating toneladang karne sa polar na taglamig kapag nahuli sa lambat. Dahil dito, gumawa ang mga taga-Islandiya ng paraan. Pinapabulok nila ang makapal na hiwa ng kakaibang karne sa ilalim ng graba ng 3 buwan. Pagkatapos, pinausukan pa ito ng 3 buwan pa sa isang kubo bago kainin ang pagkain ito na kilala sa amoy na parang keso, isda at ihi. Hindi ko binili para tikman dahil kasalanan para sa akin, kainin ang hayop na nabubuhay ng 400 taon. Pero sa tingin ko, base sa reaksyon ng mga hindi taga-Islandiya na sumubok nito sa social media, kitang-kita kung gaano ito kadire. Isa lang ito sa maraming halimbawa na nagpapakita na ang pagkadiri ay naapektuhan ng kultura. Hindi madaling tikman ang nato, pagkaing gawa sa binurong butil ng toyo kung hindi ka Hapones. Tungkol sa surströmming, patawad sa aking pagbigkas, ito ay mga delatang fermented herring na kadalasang namamaga dahil sa gas mula sa bakterya sa lata. Karaniwang binubuksan ang mga ito sa maliwalas na lugar o sa tubig dahil sa matapang na amoy. Bihira lang sa mga hindi Suweko ang nagsasabing magandang ideya itong kainin.
Madaling makita kung bakit madalas nakakasiwa ang maraming ganitong pagkaing binuro para sa mga hindi pa nakakakain nito. Ito ay pamana ng ebolusyon na makikita sa lahat ng sapiens sa buong mundo. Anuman ang kultura mo, kapag malala na ang pagkabulok, dapat magdulot ng pagdududa ang matinding amoy nito at itulak kang lumayo para sa kaligtasan. Kung kaya napili ang pakiramdam ng pagkasuklam, ito ay para maiwasan nating kainin ang mga pagkaing maaaring mapanganib para sa atin. Kaya kailangan nating matutuhang paamuin ang matatapang na lasang ito sa kaunting dami, ipare sa ibang sangkap o samahan ng matatapang na inuming, madalas ding fermentado at may alkohol. Halimbawa, hindi mo maiisipang kumain ng isang buong Roquefort ng walang tinapay at bagay din ito sa isang baso ng pulang alak. Ang mga pagkain ito, yaman ng ating kultura, ay hindi lang dahil sa galing natin sa pagluluto. Gawa rin ito ng buong mga ekosistema. Mga ekosistemang matagal na panahon ding nanatiling hindi kilala. Bago ang ika-17 siglo at ang pag-imbento ng mikroskopyo, kahit na matagal nang ginagawa ng tao ang fermentasyon sa loob ng libu-libong taon, imposible para sa atin na maintindihan ang dahilan nito dahil ang malaking bahagi ng buhay na mundo, ang mikroskopikong mundo, ay hindi natin naaabot. Kahit na imbento na ang mikroskopyo, 2 siglo pa ang lumipas bago natuklasan ni Louis Pasteur ang papel ng maliliit na organismo sa fermentasyon. At sa wakas ay natuklasan at naunawaan kung paano gumagana ang mga nilalang na matagal nang nagluluto para sa atin. Bago si Pasteur, may mga paliwanag na sinubukan. Si Aristoteles at iba pa ay naniwalang ang fermentasyon ay dulot ng kusang pagbuo, kung saan ang amag, kabute at uod ay parang mahikang lumilitaw mula sa walang buhay na bagay. Ang iba, tulad ni Paracelsi noong ika-16 na siglo, ay naniwalang may fermento, isang halos espiritual na puwersang nagbibigay buhay na dahilan ng fermentasyon at pagkabulok ng pagkain. Ang mga unang kimiko noong ika-16 na siglo ay inisip na ang mga paglitaw na ito ay dulot ng reaksyong tulad ng pagsunog. Ngunit wala ni isa, maging sa Europa o sa ibang lugar, ang tila at palutang ng palagay na may mga hindi nakikitang buhay na nilalang na umuunlad at nagbabago ng pagkain mula sa loob. Hindi madaling isipin na sa loob ng malapot at malinis na yogurt parang may mga lansangan ng mikroorganismong bihasa sa pagluluto na umiikot at nagtatrabaho ng bilyon-bilyon. Sa pagpapakita ng bahagi ng malaking puno ng buhay na di natin alam, pinalawak ng mga siyentipikong nagpasimula ng makabagong microbiolohiya ang ating pananaw at binago ang ugnayan natin sa pagkain. Noong 1865, si Louis Pasteur ay nagparehistro ng patent para sa isang proseso na hanggang ngayon ay kilala pa rin sa kanyang pangalan at nagbigay daan sa pagsilang ng makabagong industriya ng pagkain, ang pasteurizasyon. Simple lang ang prinsipyo, tanggalin ang natural na mikroorganismo sa pangunahing pagkain sa mabilis na pag-init at pagpapalamig, at kung gusto, magdagdag ng gustong lebadura o bakterya. At ngayon, matapos ang libu-libong taon ng pagpili ng mga mikrobyo ng tila milagro at walang kaalaman, naging makabagong larangan ng teknolohiya at agham ito sa nakalipas na 2 siglo. Marami na ngayong proseso ng fermentasyon ang lubos na napag-aralan at nakokontrol gamit ang mga mikrobyong sinuri, binago, ginawang pamantayan at pinatentahan ng mga laboratorio ng pananaliksik sa buong mundo. Maging ito man ay para gumawa ng tinapay, keso, alak, tofu, miso o toyo. Mahalaga ang trabahong ito sa kaligtasan ng pagkain, pero ang sobrang pagpili ay pwede magdulot ng masamang epekto. Pinakakapansin-pansin dito ang puting balat ng camembert na tinatawag ding Penicillium camemberti. Sa Penicillium, tiyak na alam ninyo ang penicillin. Tama ito dahil mula sa pamilyang ito ng mga singaw na sa loob ng milyon-milyong taon lumalaban sa bakterya, nakuha natin ang unang antibiotic. Sa pagkalat sa buong panlabas na bahagi ng keso, ang hindi nakakapinsala at masarap na amag na Penicillium camemberti ay pumipigil sa lahat ng ibang amag o bakterya na tumubo roon. Ngayon, puti na ang balat ng camembert.
Pero hanggang dekada 50, iba't ibang mga singaw ang gamit kaya may batik na kahel, abo o berde. Pagkatapos, lahat ay gumamit ng parehong albino variant at strain. Kaya hindi lang ito pare-parehong species, kundi iisang individual din ang itinatanim sa loob ng maraming dekada sa lahat ng camembert at lahat ng brie. Dito nagkakaproblema dahil ang cloning o vegetatibong pagpaparami ay hindi nagpapahintulot sa singaw na ito na paghaluin ang mga gene nito. Nang sumali si Penicillium sa negosyo ng keso, napilitan siyang iwan ang karaniwan nitong sexual na pagpaparami sa ligaw. Parang orchids na di madaling mamulaklak sa apartment, si Penicillium camemberti ay walang tamang kondisyon para makagawa ng mga sexual na espora sa keso. Sa paulit-ulit na mutasyon, nang walang paghahalo ng henetika, humihina ang strain. Ang ating panauhin dito ay halos ma-burnout na. May mga mananaliksik na gumagawa ng mga protocol para matulungan siyang makabalik sa masiglang sexual na buhay o palitan siya ng iba. Mas nakakabaliw, ang ugnayan natin sa mga microorganismong ito ay lampas sa kusina at umaabot sa pinakaloob nating pagkatao. Ang fermentasyon ay tumutulong sa paunang pagtunaw ng pagkain at pagdating sa tiyan, ibang microorganismo ang natatapos ng pagtunaw nito. Kapag naipasok sa inyong bituka, ang tinatawag nating mga probiotiko ay hindi lang basta magiging mga naninirahan sa inyong katawan, kundi magiging bahagi na mismo ng inyong katawan at maging ng inyong isipan. Sa pagsama nila sa inyong microbiota, malaking grupo ng bakterya ang nasa bituka. Ang tamang pagtunaw ng pagkain ay mahalaga sa kalusugan at matagal lang alam ito ng lahat. Noong gitnang panahon, tinatanong ang mga tao tungkol sa kalusugan sa pamamagitan ng pag-usisa sa kanilang pagdumi. Mahalaga talaga ang mga problema sa pagtunaw sa araw-araw. Ang mga problema tulad ng hindi pagtitiis sa pagkain at irritable bowel syndrome ay muling naglagay ng pagtunaw sa sentro ng ating mga alalahanin sa kalusugan. Ngunit ang nadiskubre rin kamakailan ay ang iyong sistemang panunaw ay may malaking epekto rin sa iyong kalusugang pangkaisipan. Alam nyo ba na kasing dami ng neuron sa tiyan mo, ang neuron ng unggoy sa bungo niya? Mga 500 milyong neuron ang nakakalat sa kahabaan ng iyong bituka. At itong pangalawang utak na ito o sistemang nervyus na enteriko para sa mga espesyalista ay hindi nagtatrabaho ng mag-isa. Nakikipagtulungan ito ng malapit sa libu-libong microorganismo na naninirahan sa ating mga bituka upang bumuo ng isang gumaganang organo na hinubog ng iyong DNA pati na rin ang DNA ng milyon-milyong iba pang bakterya. Umaabot ng 2 kilo ang bigat ng ekosistemang ito sa adulto at hindi lang ito tumutulong sa pagtunaw ng pagkain. Nakaapekto rin ito sa immune system, nagpapababa ng pamamaga at gumagawa ng mahahalagang neuroactive molecule gaya ng serotonin. Pwede ring maapektuhan ng mental na aktibidad natin ang microbiota. Naranasan na natin ito, madalas nating nararamdaman sa tiyan ang matinding emosyon. Isipin mo na pati ang pinakamalalaking takot at sakit sa pag-ibig ay nararamdaman ng isang napakalaking mikroskopikong ekosistema. Nakakalito talaga isipin. Pero kung itutuloy natin ang pag-iisip hanggang dulo, ang nilalang na may pinakamalapit kang ugnayan ay maaring hindi ang iyong matalik na kaibigan, ang iyong kasama, tao, aso o pusa. Maaring ito ay bakterya. Sa kabilang banda, ang microbiota natin ay maaring makaapekto sa pag-iisip at may papel na kinikilala sa mga sakit tulad ng anxiety, depression at schizophrenia. Minsan, ang labis na dami ng isang bakterya ay may papel sa problema. Sa iba, kakulangan o presensya ng ilang partikular na bakterya ang itinuturong may kinalaman. Halimbawa, ipinakita sa mga daga at tao ng paglilipat ng microbiota mula sa pasyenteng may depresyon sa malusog na pasyente ay maaaring magdulot ng depresyon. Ngayon, pinag-aaralan ng mga mananaliksik ang ugnayan ng bakterya sa bituka at ng vagus nerve na direktang nag-uugnay sa bituka sa bahaging may kinalaman sa emosyon sa otak para mas maintindihan ang mga mekanismong sanhi ng mental na karamdaman. Sa huli, baka maramdaman natin ang emosyon nila. Malakas ang koneksyon ng central nervous system at digestive tract, kaya't ang mga unang sintomas ng neurodegenerative diseases gaya ng Alzheimer o Parkinson ay pwedeng makita sa gastric problems.
Hindi man pinakakaakit-akit ang digestive system natin, isa naman ito sa pinakakamangha-mangha. Isipin mo na ang panloob na mundong ito na kinakanlungan natin at kung saan tayo ay may iisang kapalaran ay nasa labas pala ng ating katawan katulad ng mga bakterya na responsable sa pagbuburo na naninirahan doon. Tama ang narinig ninyo. Ang bituka ninyo ay nasa labas ng katawan. Ipapaliwanag ko, nagsisimula tayong lahat bilang ilang selula lang na halos di makita. Pagkatapos ng fertilisasyon, mabilis naghahati ang unang selula at ang maliit na bulang mabilis lumalaki ay nagkakaroong anyo ng donut bago mabuo ang unang butas sa bahaging magiging anus natin balang araw. Pagkatapos, ang butas ay hihaba at magiging parang tubong dumadaan sa katawan na magdudugtong sa magiging bibig natin. Sa pagbuo ng embryo, ang tubong ito ay hahaba at magiging sistemang panunaw na umaabot ng halos 6 na metro sa adulto. Sa madaling sabi, ang biolohiya ay parang origami. Ang panlabas ng katawan ay napaliko papasok. At ang ibabaw ng sistemang panunaw ay isang napakalaking lugar ng pamumuhay kapag ikaw ay kasing laki ng isang bakterya. Ang ating bituka na tirahan ng microbiota ay hindi rin makinis. Ang mga payload nito ay natatakpan ng fractal na estruktura na may milyon-milyong mabuhok na tupi, lumilika ng malaking ibabaw na sumisipsip ng sustansya ng pagkain. Kung iuunat at pakikinisin mo ang pantakip na ito na hindi ko inirerekomenda, sasakop ito ng lawak ng isang tennis court. Sa susunod mong inuman, isipin mong nakasaksi ka ng pagtitipon ng mga bakterya na kasinlawak ng ilang tennis court sa paligid ng gawa ng ibang mikrobyo para mag-enjoy at malasing. 4 bilyong tao nang nangingibabaw ang mga mikroorganismo sa mundo, kaya natural lang na sila ay imbitado sa kasiyahan. Bago tayo maghiwa-hiwalay, magsisimula muna ako sa umpisa at ibabahagi ang isang pangunahing teknik para masubukan ninyo ang sinaunang sining ng lactofermentation. Una, pumili ng mga gulay na gusto ninyo. Ako, ginamit ko carrot, sibuyas, bell pepper, bawang at luya. Linawin natin na hindi kailangan ng gatas para sa resiping ito dahil ang salitang lacto ay tumutukoy dito sa lactic acid na inilalabas ng mga bakterya na siyang magluluto para sa inyo. Kumuha kayo ng garapon na katulad nito, malinis pero hindi kailangang isterilisado na may maliit na gasket para hindi makapasok ang hangin pero papayagan pa ring makalabas ang gas na nabubuo habang nagfi-ferment nang hindi sumasabog ang garapon. Mag-ingat kayo rito, ito ang pinakamahirap na bahagi ng recipe. Kailangang maghanda ng maalat na tubig. Kumuha kayo ng 2 kutsara ng asin at ilagay ito sa 1 litrong tubig. Ayan, tapos na ang pinakamahirap na bahagi. Ang natitira na lang ay banlawan ng inyong mga gulay nang hindi ini-sterilisa. Hindi natin dapat patayin lahat ng maliliit na organismo dito. Pagkatapos, siksikin ninyo ang mga gulay na ito. Walang dapat nakausli sa ibabaw ng maalat na tubig. Siguraduhin may ilang sentimetro ng hangin sa ibabaw ng halo, pagkatapos ay isara ito. At ayan, handa na ito. Kailangan mo na lang maghintay. Iwanan ang garapon ng 1 linggo sa temperatura ng kwarto, tapos 2 linggo sa ref. Pwede kang mag-organisa ng inuman at imbitahan ang mga kaibigan at tennis buddies para matikman ang recipe na gawa ng bakterya. Pag inihain mo na ito sa bisita, huwag mo nang tawaging lacto-fermented na gulay. Mas mabuting tawagin na lang na pickles. Dahil sa atin, naapektuhan ng pangalan ng pagkain kung gaano ito kaaya-ayang kainin. Sa susunod na makakita ka ng nakalimutang pagkain sa ref, sana tingnan mo ito bilang alok ng pagkabulok, isang pagtatangka ng mga mikrobyo na sumubok ng mga bagong posibilidad. Walang pumipilit sa iyo na tanggapin ito.